yung buhay natin, pananampalataya natin sa mabubuting bagay lang, paano kung halimbawa hindi na maganda yung nangyayari? Then, are we turning our back on God? Kaya ang nangyari sa Israelites, nagbalikan yung marami. Wala ka nang babalikan sa Egypt. Ito yung mga seasons that there are no turning back. Wala nang point to go back. Para sa ating mga Kristiyano, alam nyo, wala na tayong point to go back. Babalikan mo ba yung dating buhay? Wala na tayong option but to grow, but to change, but to be transformed. Pag di ka nag-grow, hindi ka nag-change, hindi ka nag-transform, mamamatay tayo, manghihina tayo, maapektuhan ng iba. Kaya wala tayong choice but to grow. But yung iba, pinipili pa rin wag mag-grow. And they went back to Egypt. And mamamatay talaga sila doon. But to those people na mag-move forward kay Moses nung time, alam nyo, nung uhaw na sila, may nakita silang tubig, everybody took water. Kasi ang pait ng tubig. And they start to call the place Mara. Ibig sabihin ng Mara, bitterness. So pinangalanan nila yung tubig ngayon ng Mara. Doon nagsimula lalo yung complain. Yung complain after complain. Alam nyo, yun ang nakakahawa, yung pagka marami nang nagko-complain, nakakabuo ng grupo yan eh. Nakakabuo ng union yan eh, nakakabuo ng isang barangay yan eh. And after that, alam nyo, talagang lalong, sabi ni Moses, come on, let's move on. Yung iba nag-move on. Yung iba, na-stuck. Pinayagan nila, hindi lang yung tubig mapait, pati yung damdamin nila. Minsan, alam nyo, dangerous sa atin, hindi lang yung mapait yung nangyari sa buhay natin, pati ikaw mismo mapait na yung kalooban. Maaring namatayan tayo, nasugatan tayo, nasaktan tayo, nawalan tayo, nalugi tayo, naloko tayo, iniwan tayo, at kung ano-ano pang masasakit na bagay. Nangyari yun sa labas ng mga buhay natin, na nakapektuhan yung kalooban natin. Pero pagka wala nang nangyayari, tapos mapait pa rin ang kalooban mo, then you allow the bitterness of the water to become the bitterness of your soul. Kaya maraming offended. I-touch mo lang ng konti yung issues na yon, magagalit. I-touch mo yung pera, i-touch mo yung anak, i-touch mo yung asawa, i-touch mo yung position, yung background, yung title, yung name. Magagalit. Kasi nga, ang bitterness na wala na sa kondisyon ng labas. Ang bitterness na, it's on the inside of her soul. Hindi nila alam ito. Mula dun sa Mara, alam nyo ilang milya lang? 7 milya lang. Malapit na. Nandun pala yung oasis. Nandun pala yung isang mga 12 balon na pag tinikman mo yung tubig, napakatamis. Kaya tinawag nila yung lugar na yun ng Elim. Pinalitan nila yung naranasan nilang kapaitan ng Mara, tinawag nila itong Elim. Ito yung point. Ba't naman kasi hindi pa in-announce ni Moses na yan na pala yung Elim, malapit na lang, parang hindi na kami sumuko. Sana sinabi na lang na huwag kayong bibitaw kasi malapit na yung Elim. Para hindi kami tumigil. Para nagtuloy-tuloy kami. Ano nyo ba't di ginagawa ng Diyos na sabihin sa atin ng ending? Wala nang sense yung faith. Wala nang sense yung trust. Wala nang sense yung honor, yung respect, yung prayer. Wala nang sense yung surrender ng will natin sa Diyos. Wala na. Ang mangyayari, kailangan lagi nang ipangako sa iyo ng Diyos, ipakita yung ending. Paano ka pa magtitiwala? Paano mo pang kakailanganin ng church? Ang God, ang presence ng Holy Spirit, ang mga parents. Hindi ka na mangangailangan ng guidance kung alam mo na pala. Kaya si Lord, alam mo, every day, what God is asking from us is a 100% trust. 100% pagtitiwala na good or bad, ups and down, highs and lows, in and out, meron man o wala, magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Yun ang practice sa mundo. Yun ang practice dito sa earth. You know what, itong mundo natin dito, buhay natin sa mundong ito, this is just only a dress rehearsal. What we will have in eternity, mas matagal sa buhay na ito. Nabuhay ka ng 80, ang haba nun sa palagay natin, pero kumpara sa eternity, pineapple chunk lang yun sa isang Hawaiiang pizza. Napakaliit na porsyento lang nun sa isang eternity. Tapos uubusin mo yung energy mo sa sama ng loob, sa galit, sa depresyon, sa tampo, sa galit, sa hinanakit, dahil lang sa mga bagay na nangyari na portion na ng life mo. Nasaktan tayo, di ba? Pero araw-araw ka bang nasasaktan? Di ba nasaktan ka lang nung isang buwan, o nung isang taon, o kagabi, o kanina, pero hindi naman buong araw ng 24 oras nasasaktan ka palagi eh. Kaya it's up to us. Sana gawin natin, ang liit lang ng puso nyo eh.
Maliit lang po yan. Huwag na nating siksikan pa ng mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga sa buhay. Huwag niyo na siksikan ng galit. Atim nyo ba, gigising ka ng umaga, yung maliit na puso mong kalooban, lalagyan mo pa ng mga taong masama ang loob mo? Lagyan mo na lang ng mga taong pinahahalagahan mo. Lagyan mo na lang ng mga taong mahal mo. Lagyan mo na lang ng mga taong talagang nakaka-inspire sa'yo. Sila na lang dapat yung nandyan. Kesa yung mga taong mga kinaiinisan mo nasa isip mo, mga pangyayaring naranasan mo nagbigay ng kabigatan sa loob mo, ang nasa puso't isip mo. Kailangan po walang lugar yon sa mga buhay natin. Sabi mo nga sa katabi mo, palayasin mo na lang yung galit. Yung inis, yung tampo, alisin natin lahat ng kabigatan na yun. Why? Because it won't help. It will hurt you the most. I will tell you some principles. Yun ang mga prinsipyo na pag-uusapan natin ngayong tanghaling ito. Kanina, by the way, sa ating first service at second service, we have a guest speaker na hindi ko kilala personal. Kailangan ko pang i-search sa YouTube kung sino itong mag-asawang ito. Yung Teredes Ministries, itong si Carly and Ashley. Which I don't know them, ni-refer lang, binouch lang ng isang kaibigan, and then I found out these are very much, alam niyo, gustong-gusto itong ini-invite sa iba-ibang bansa, sa mga conferences. So bago pumunta dito, he went to Indonesia, he went to Malaysia, speaking to the conferences. And pastors, thousands upon thousands of people got healed. Sa ministry ng mag-asawang ito, kaninang nag-speak. May mga nabuhay ng mga patay, may mga cancer na gumaling sa prayer ng mag-asawa. And alam yun, you're not praying for these people to visit our church. You're not even expecting. And then suddenly, bilang pupunta kami dyan, we want to speak without asking anything. So ako naman, sige po, kasi binouch nung kaibigan namin sa London. Chinek ko. After nga nito, nandun sila sa New Life the Fort ngayong hapon para mag-speak doon. Sabi ko, grabe. Sobrang mahal ng Panginoon yung mga taga-tundo na yung mga tao ang gagawa ng paraan just to bless you. Kaya alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo, you are not forgotten. Kung meron pong picture sa refrigerator ng Panginoon, picture mo nakalagay. Hindi ko kayo nakakalimutan ng Diyos. Alam ni Lord yung address ng bahay nyo. Alam ni Lord kung saan ipapadalay uwak kahit nasa uloob ka ng kuweba. Alam ni Lord kung pwedeng pagsalitain yung donkey, patikumin yung gana ng pagkain ng leon, gagawin niya yun para sa ating lahat. That is why walang puwang sa puso natin yung magkaroon tayo ng mga regrets sa buhay. Mag-regrets tayo paminsan-minsan, nandyan yan, nang hinayang tayo, nasaktan tayo, but to live a life of regrets, life is so short. Ang igsiho ng buhay, para magsisi at manisi. Ang igsiho ng buhay para maghanap ng mga sagot sa mga tanong natin na, bakit Lord, bakit ganyan? You cannot spend your life asking questions na hindi naman talaga sasagutin ng Diyos. Kaya huwag tayo magtanong, pero masama ba magtanong? Hindi, si Lord nga, tanong siya, bakit mo ako pinabayaan eh? But that question is not actually asking an answer. Yung questions ni Lord on the cross, it's actually a statement for all of us. Para maintindihan natin, anak ng Diyos pinabayaan, para masagot natin yung tanong, para wag tayong pabayaan ng Diyos. A statement yun, not actually a question to the Father. Ang nakakapagod sa buhay, alam niyo kung ano? Yung bang ginagawa mo, yung bagay na hindi pinapagawa. Tapos, hindi mo naman ginagawa, yung bagay na pinagagawa. Kaya marami mga pastor, pag nagka-counsel ako, pagod na pagod. Sabi niya, Pastor Herbie, I am frustrated sa ministry. Pagod na pagod sila yung mga pastor. Naintindihan ko naman sa siguro sa dami ng mga problema sa buhay personal, problema ng congregations. Kaya lang nakita ko ang isang kinapapagod ng marami, yung ginagawa nila yung hindi naman pinapagawa ng Diyos. At ang masaklap, yung dapat pinagagawa ng Diyos, na dapat ginagawa, hindi ginagawa. O sige, titlean natin yung message natin. Gawin yung pinagagawa, wag yung hindi pinagagawa. Kailangan maging specific tayo ngayon. What do we really want in life? May tanong ako sa inyong lahat. Alam niyo na ba anong gusto niyo sa buhay? Na-realize niyo na ba what do you really want in life? Baka hanggang ngayon, hindi niyo pa alam kung ano talaga yung gusto niyo sa buhay. Sana alam niyo na kung ano paborito niyong pagkain. Minsan magtanong kayo sa tao, ano paborito mong pagkain? Marami. Diba? Kahit even food, minsan nahihirapan ka ma-specific kung ano talaga yung gusto mo. Siguro sagot iba, depende sa pera, pastor.
Depende sa budget. Pero sana malaman natin yung mga simple things. What are the things that you want in life? Ano yung mga bagay na gustong-gusto natin sa buhay? Actually, gusto kong talakayin ngayong hapong ito. We need to know how to discern the Lord's doing. Or His will. Lagi kasing tanong yan Pastor, gusto kong malaman, Pastor, ano ba talaga yung will ni Lord? Paano ko madi-discern? Mag-a-abroad ba ako o hindi? Papasukin ko ba itong trabaho to? O magre-resign na lang ako? O papangatawanan ko? Mga questions na practicality in life na alam naman natin, hindi sinasagot ni Lord. May narinig na ba kayo na sumagot ang Panginoon audibly? Na sinabing, mag-resign ka na. Bakit asawa mo lang yon? Hindi si Lord. Hindi siya kasi sasagot sa mga practical na bagay na minsan ini-spiritualize lang masyado ng marami para hindi mo sabihin radically or hindi ka maging brutal, radical na honest sa sarili mo. Para sabihin, ang gusto ko talaga ito. Ito yung ayaw ko. That's why, let us see in the Word. Ano yung mga things na sa palagi mo, akala mo, gustong-gusto mo, pero hindi naman yun ang ginagawa ni Lord. Kaya lang baka mamaya, may bagay kayo na ginagawa mo na, pero si Lord naman pala, sinasabi sa iyo, sa heart mo, wag. Why are you doing that? Tingnan niyo yung verse na ito. 2 Chronicles chapter 11 verse 4. Tindi ng verse na yan. Bibigyan ko kayo ng background muna. Basahin ko muna. This is what the Lord says. Do not fight your relatives. Ulitin ko po. Do not fight your relatives. Baka dyan pa lang po, may word na sa inyo si Lord, sa iba sa inyo nandito. Huwag niyong awayin yung kamag-anak niyo. Baka dyan pa lang may word na si Lord sa inyo. Why? Kamag-anak mo na nga, inaaway mo pa lalo baka kung kapitbahay mo lang yan. Do not fight your relatives. Maybe some of you, yan yung word nyo na ngayon. In Jesus' name, God bless you, okay na tayo. Parang dyan pa lang, solve ka na sa word na do not fight your relatives. Why? Sabi ni Lord, for what has happened is my doing. Baka akala mo yung nangyayari sa'yo dahil sa mga desisyon mo. Sabi ng Lord kay Rehoboam, huwag mong awayin yung relatives mo. Yung relatives na tinutukoy dyan, si Jeroboam. Si Rehoboam, anak yan ni Solomon. Na, kung saan, nung king si Rehoboam, nawala sa kanya yung tiwala ng mga tao. Yung tiwalang nabuo ng tatay niya, winasak ng anak. Yun ang masaklap, no, kuminsan. Merong mga tao na in-establish yung relasyon, in-establish yung trust, yung respect, tapos sinira lang ng ilang tao. So yung trust na in-establish ni Solomon, nung magkaanak si Rehoboam, alam mo kung anong ginawa? Pinahirapan yung mga workers. Humingi yan ng advice sa mga matatanda. Sabi ng matatanda, huwag mong pahirapan yung mga tao. Pagaanin mo yung kanilang mga trabaho, magiging tapat sila sa iyo habang buhay. Nagpa-counsel sa mga kabataan. Yung mga kasama niyang mga lumaki, sabi sa kanya ng mga friends niya, na tropa niya, na very close sa kanya, alam mo, gawin mo ganito. Sabihin mo sa kanila, kung ang tatay ko, latigo ang ginamit, ako, alakdan ang gagamitin ko. Dadagdagan ko pa yung mga pahirap na yan, dadagdagan ko pa kasi maangal kayo para wala nang umangal. Dahil sa ginawa niyang desisyon na yon, he lost the trust of the people. Naglipatan lahat kay Jeroboam. Yung mga tao, pati mga priests. Pero may plano si Lord kay Jeroboam naman. Na hindi alam ito ni Rehoboam. May plano naman si Lord behind everything. Alam mo yun, may pinaplano ka, may ginagawa ka, pero sa likod pala nun, si Lord may ginagawa din. Parang si Abraham, pumapanik sa kabilang bundok, si Lord may pinaplano palang pumapanik din ng mga mountain goat. Kaya nung nasa tuktok na si Abraham, sa ikatlong araw, sasaksakin niya na si Isaac, may plano naman pala si Lord na may pinapapanik din tupa o lalaking kambing, para yun ang magiging offering. Parang sa kada hakbang ni Abraham, on the other side of the mountain, may pinuprovide pala si Lord. Pero kailangan mong mag-step. Kailangan mong humakbang. Kailangan mong may gawin para may humahakbang din na another plan si Lord. Because God cannot bless a decision we are not making. Hindi niya ma-bless yung decision hindi mo ginagawa eh. Yung iba, alam niyo kung ano meron? Desire. Pero hindi decisions. Iba meron, hindi, ang gusto ko naman talaga magbago eh. Ang gusto ko naman talaga magkaayos kami. Ang gusto ko naman talaga mapatawad siya. Ang gusto ko talaga makapag-start ulit. Gusto mo lang. Desire mo lang. Pero you're not putting a decision turns into actions.
Marami pong ganyan na gusto lang naman nilang magbago pero walang decision para gawing okay. Stop na to. Lord, let your grace, let your mercy flow upon me. Gusto mo lang gawin uli, kaya lang gusto mo lang, desires lang yon. Alam nyo, kailan nabe-bless ang desires? When you delight that in the Lord. Pag nilapit mo yung desire mo kay Lord, nag-action, then the Lord will bless the desires of your heart. Pero kailangan ng delight. Kailangan, yung desire mo, ilapit mo talaga sa Diyos. Tapos, pag sa Diyos inilalapit ang isang bagay, may resulta eh. Sabi ni Lord sa kanya, what is happening, sabi niya, was my doing, is my doing, sabi ni Lord. Kaya si Rehoboam nagka-idea, okay, dahil sinabi mo, sige, kahit palpak-palpak ang desisyon ko, sabi ni Lord ni Rehoboam, so they obeyed the message of the Lord and did not fight against Jeroboam. Ito ho yung number one key. We need to know, to discern the Lord's doing. Kailangan malaman natin, Lord, ako ba to? Feelings ko lang ba to? Intuition ko lang ba to? Or suggestions lang ba ng iba? O talagang ito yung gusto mong gawin ko? Sa mga decision making natin sa buhay, alam niyo kung bakit si Rehoboam nagplanong atakihin si Jeroboam? Kasi he is planning actually to restore back his kingdom to himself. Ang gusto ni Rehoboam, ibalik yung kaharian sa kanya. So number one, unang-una ho, own hidden motives or agenda. Meron sariling motibos si Rehoboam. Be very careful when you're making decision, ano yung motibo mo? Ano muna yung motibo mo? Bakit lagi ka nag-spend ng time? Ano yung motibo mo? Ba't lagi mo siyang binibigyan? Ano yung motibo mo? Bakit bigla kang bumait? Ano yung motibo mo? What's your hidden agenda behind it? Ng actions natin. So si Rehoboam, kaya gusto niyang gawin tong decision na to restore the kingdom to himself. Alam niyo kung kailan niya nire-restore? After his rebellion against God. Yung bang gumawa ka ng mali kasi, nakagawa ka, you blew it up, mali talaga, palpak talaga yung nasabi mo eh. Nagawa mo, naisip mo, napuntahan mo, napag-desisyonan, mali talaga. Kaya ang gagawin mo ngayon, babawi. Hindi naman masama yon. Pero kailangan pag-isipan mo ng mabuti. Pag-isipan mo ng mabuti, kasi nung gawin ito ni Rehoboam, na gawin yung kanyang personal agenda, yung sarili niyang motibo, ang resulta, 10 tribes ng Israel nag-rebelled against him. 12 yon, yung 10 tribe rebelled against him. Yung 2 lang ang nanatili. Imagine, he lost everything, the trust, the respect, the influence. Ang ginawa ni Rehoboam, he gathered his army to fight back against Jeroboam. So nagsimula siyang mag-gather ng mga army. Gusto niyo malaman kung anong indicator ng may personal na motibo? Naghahanap ng kakampi. Malalaman mo kaagad pag may motibo kang mali, naghahanap ka ng kadamay. Yung kumbaga, lagi kang may kinakausap para kunin yung loob nila. Kaya malaman mo kaagad kung pure, genuine ang desire ng isang tao, kahit walang sumama sa kanya, talagang gagawin niya. Kahit walang malang taong nag-i-encourage, sumasama, gagawin niya kahit mag-isa. That's how yung genuineness ng heart, ganun mo siya masusubok eh. Buti na lang si Lord. Kahit na dapat consequence yung haharapin mo, ito yung grace ni Lord. Kaya sabi ng Bible, when sin abound, grace abound even more. Kahit na pumalpak tayo, nagkamali na tayo, masigit pa rin yung awat biyaya niya. Kaya naniwala ako, mas interesado ang Diyos sa pagtayo natin kaysa sa pagbagsak natin. Mas interesado si Lord sa paglapit mo kaysa sa kung gaano kalayo ka na sa Kanya. Alam niyo what happened? Personal agenda na ito ni Rehoboam, maling-mali na. You know what God did? Look, God sent Shemaiah. Pinadala si Shemaiah. Sino si Shemaiah? The prophet of God para i-reveal yung will ni Lord. Sabi ni Shemaiah kay Rehoboam, Sir, King, mahal na hari, huwag niyo pong gawin yan. Ang ganda ng plano mo, nag-gather ka ng mga army, alam kong matatalo mo si Jeroboam, alam kong pero huwag mong gawin yan. You know what's the most important thing in life? Minsan, who do you listen to? Kanino tayo nakikinig? Ang problem ngayon sa maraming generation, they don't listen to anyone.
They hear with their eyes and they look with their ears. Ang ginagamit nilang pandinig, yung mga nakikita nila sa social media. Yun ang pinapakinggan kung sino mas maraming likes, comments, and followers. Pero yung tenga, hindi na yan ginagamit pandinig. Ginagamit na siya kung ano yung sinasabi ng iba para yun ang makita niya. Nagkakabaligtad yung functions. Why? Kasi nga, hindi alam kung kanino makikinig. It's always good to have a pastor. Sa totoo lang, magandang may pastor para may iiyakan ka, may hihilingan ka, pagka may kailangan may magpe-pray sa'yo, may spiritual father or covering. Or kung wala ka man pastor, at least may friend kang matino. Hindi lahat idadaan sa mabuting usapan. Yung kailangan mag-uusap kayo ng seryoso at sasabihin sa'yo, alam mo, tropa, I love you pero mali yung ginagawa mo eh. Yung he will tell you straight. Kaya ang laging importante sa atin, alam niyo kung ano, kanino ba tayo nakikinig? Sino yung pinapakinggan natin sa buhay natin? Sino yung may authority over your life para sabihin sa'yo, stop mo na yan? Kasi pag wala kayong pinapakinggan ng mga tao sa buhay natin, doon tayo nawiwindang eh. Doon tayo gumagawa ng sarili nating direksyon. Kaya pinadala ni Lord si Shemaiah, buti na lang nakinig. Nakinig si Rehoboam. Sabi sa kanya, ni Shemaiah, never fight your relatives. Why? What you've lost is my doing. Kung yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, may kinalaman ako dyan. Sabi ni Lord, may kasi meron akong prophetic word na gagawin kay Jeroboam para ang ending ng kay Jeroboam, lahat yan, babalik, mawu-unite ang buong Israel. So yung ginagawa pala ni Lord para sa buong nations. Yung ginagawa pala ni Lord, mas matindi sa alam natin pwedeng mangyari. Kumbaga, kung may tinatayo si Lord, baka kailangan niyang iguho ito para may maitayong panibago. Baka that's why there are some collapsing. May mga pagkalugi, may mga kawalan. Kasi the Lord wants to establish something better. Kaya pag may nawawala sa buhay nyo, nalulugi, nasasaktan o na-scam, huwag kayong magwala. Relax lang muna. Baka may itatayo lang na mas better company, mas better relationship, or mas better family si Lord sa buhay natin. Amen? How to discern and know the Lord's doing. Paano ba, Pastor? Paano ko ba malaman na si Lord itong nangungusap sa akin ngayon? Kasi madali tayong kausapin ng emotions ng nararamdaman natin. Pero how to know that this is God's doing? Una, please learn to surrender your personal agenda and seek God's will. Kumbaga, Lord, kahit ito yung gustong-gusto ko na magbe-benefits ako, na mas magaang sa akin yun, hindi ko muna gagawin. Hold your horses. Kahit gustong-gusto mo na ito yung gawin mo kasi magbe-benefits ka. Kadalasan naman mga tao, kaya gagawin ng isang bagay, may pakinabang siya. Di ba, minsan kaya kasasamahan niya kasi alam mo naman babayaran mo siya. Kaya naman nandyan yan kasi alam niyang, may makukuha siya pagdating sa ending. Wala namang masama doon, pero, hindi naman kasi masamang umasa Kaya kung minsan, mas nandun ang blessing sa sineset aside mo muna yung personal mong interest, personal agenda mo, tapos gawin mo lang muna kung ano yung talagang alam mo na ito lang yung tama at mabuti. Doon nagkakaroon tayo ng openness para malaman, Lord, I know this is your will. Surrendering our will to God, it will help us to grow and learn to know God better and better. Alam niyo, pag nagsisimula niyo nang iset aside yung agenda natin, doon natin nakikita, yung will ni Lord is for us to become better and better person. Nagmamature tayo, alam niyo kung kailan? Pag nagagawa nating iset aside yung nararamdaman natin para lang mabuhay ang iba. Pero pag wala kang pakialam, basta kailangan makabawi ako, kailangan mapatunayan ko sa Kanya, alam niyo, hindi niyo nakikita yung will ni Lord. Minsan kaya tayo nagkakaroon ng mga anak na may autism? Minsan kaya tayo nagkakaroon ng mga sakit sa araw-araw? Hindi dahil binigay ng Diyos yung mga bagay na yan. Minsan kung bakit sa dinami-dami ba naman ang masusunog, bahay ko pa. Sa dinami-dami naman ang mabubunot. Paano kung minsan, may mga questions sa dami ba naman ang tatamaan ng virus? Bakit ito pa? Bakit ganito? Yung bang you're trying to compare your life to others. Minsan alam nyo, behind it, pag nakita mo, the Lord wants us to become a better person. Kasi hindi mo ma-experience yung life kung hindi ka madidiliman
Hindi mo makikita yung miracle or provisions kung di ka naman kinulang. Kailan tayo nagsisimulang magseryoso sa buhay at mag-isip ng sobra kapag ka merong pressure? Pag masaya ka, alam nyo ba, ang brain natin hindi kumukulot. Pero pagka nagpe-pressure ka, namumroblema ka, ang daming kulot ng brain mo. Kumbaga, mas nagwo-work yung brain mo to produce juices para makapag-isip ka. Kaya minsan, masakit ang ulo ko kasi nga nagwo-work na yung brain mo. Nagwo-work yung brain mo. Maybe the Lord wants for you to work on something to think about. Baka pinupush ka lang ni Lord na medyo, teka, mag-isip-isip ka muna. Kasi nung masaya ka, hindi mo naiisip eh. Nung may trabaho ka, hindi mo naiisip ito eh. Kaya minsan, alam nyo, parang si Lord kay Moses, kailangan magbaga muna yung burning bush para makuha yung attention ni Moses. Hindi naman kailangan lagi may magbabaga, mag-aapoy. Kaya hanggat maaari, kung maibibigay na kagad natin, isa-set aside yung personal agenda natin para lang malaman, Lord, sige, kahit hindi ako ang makakakuha ng contract, kahit hindi ako ang makakakita diyan, kahit hindi ako ang mabibigyan ng recognition, gagawin ko pa rin. Doon, sisimulang malaman natin, ang will ni Lord for me to be better first. Ang will ni Lord, hindi ko man nakuha ito, pero baka mas naging better person ako. Hindi man kami nagkatuluyan, pero baka in-strengthen niya lang na i-handle muna yung sarili ko bago mag-handle ng buhay ng iba. Kung di ko man napasok yung trabaho ngayon, hindi kaya nililigtas lang ako. Kaya alam niyo kung minsan, may mga bagay na mangyayari sa atin, pasasalamatan niyo talaga si Lord. After 10 years, 15 years, sasabihin, buti na lang hindi kami ang naging buti na lang hindi kami ang nagkatuluyan. Buti na lang hindi. Kasi kung baka makita mo, diba yung mga tao, pag na-meet mo after 10 years, nung una, crush na crush mo siya, gwapong-gwapo ka sa kanya, after 10 years, nung magkita mo, siya yung dating matinee idol, nung magkita kayo sa Eskinita, Cinderella na ngayon. Good save na ko, buti na lang. Hindi kami ang naging in the future. Yung bang what if, yung talagang dati, sobrang, a woman or a man of your dream, and then suddenly, bilang pag nakita mo, wala na. Losyang na, nanlilimahid na, adik pa. Suddenly, biglang maisip mo, grabe si Lord, no? Niligtas lang pala niya ako. Niligtas lang pala niya ako sa mga moment na gano'n. Minsan may marirealize kayo, ang masaklap ito, Lord, sana siya na lang kasi kaysa yung ngayon. Another is something to think about. Alam niyo kung ano lang? Minsan nilalagay lang sa atin ni Lord, na whatever your personal agenda, set it aside. Tingnan itong Colossians 1:9-10. Ang ganda nito. So we have not stopped praying for you. Since we first heard about you, ang sabi ni Paul, we ask God to give you complete knowledge of His will para bigyan daw kayo ng spiritual wisdom and understanding. Bakit? Tingnan yung 10. Then the way you live will always honor and please the Lord. Your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. Pagkatapos mayroong magdasal para sa inyo, magsimula ka ng mabuksan yung understanding mo, yung wisdom. Alam nyo, yung life natin are becoming better and better. Nagkakaroon ng bunga. Ano yung fruits na we are becoming better and better? Pag dumadami yung nagagawa mong mabuti kaysa mali. Your lives are becoming better pag dumadami yung mga natutulungan mo kaysa sa tumutulong sa'yo. Pag marami yung mas nabibigyan mo kaysa sa nahihingan mo. Your lives are becoming better and better. When you start to give, your lives becoming better and better. When you start to be the one forgiving, hindi asking sorry, nagiging better and better. Kaya pansinin yung mga buhay, pagka lagi na lang ikaw ang tinitiis, lagi na lang ikaw ang nagiging cause ng pain, lagi na lang ikaw ang nililibre, lagi na lang ikaw ang iniintindi, lagi na lang yung mga tao ang nag-a-adjust sa paligid para sa'yo, lagi na lang silang umiiwas na magdamdam ka, magtampo ka. I think what we need to set aside and really, Lord, ano ba yung will? Magsimula tayong magtanong sa Lord about His will. Alam niyo, 2 types ang God's will. 2 klase ang will ni Lord. Una, yung tinatawag na sovereign will. Hindi mapipigil yan. Yung sovereign will, it will happen whether you like it or not. Give an example. Yung pagsugo ng ama sa kanyang anak na si Jesus, sovereign will yon. Kahit pa anong pigil mo na huwag ipadala ng ama ang anak,
Alam mo, nagkaroon ka ng idea. Hindi siya papaniwalaan, ipapako pa nga sila ng mga tao sa krus eh. Wala nga magsusorry eh. Si Lord pa nga ang magsusorry on behalf of these people eh. Kahit malaman mo yun in advance, hindi mo rin magagawa na pigilan yun. Kasi sovereign will. Sovereign will. Halimbawa, nagkaroon kayo ng anak, dasal kayo ng dasal, lalaki. Ang lumabas, babae. Sovereign will yun ni Lord. Hindi mo yun mapipigil. Lumabas na ang petsa, April 20, gusto mo December 25 ipanganak para isang handaan na lang. Wala kang magagawa doon. Sovereign will yun, April 20 talaga. Pero may isang will. Prescriptive will. Pag sinabing prescriptive will, yan yung bang kailangan may prescriptions ang Panginoon. Meron muna siyang basbas bago mangyari sa buhay natin. Kumbaga, ang will ni Lord mangyayari kung magre-respond ka sa divine directions. Halimbawa, alam mo, gusto ko talagang parang ganito. Prepare na talaga ni Lord. Like for example, alam nyo ba, naniniwala ako, from the bottom of my heart, naka-prepared na yung ating 5,000 seating capacity. Naka-prepared na yan. Parang itong lugar na ito, nung una, saan kami maghahanap, nakakasya ito, tapos may parkingan. Nung dating ang church natin, nasa garahe, tapos napunta sa Romana, sa ilalim ng bahay, tapos napunta sa isang warehouse. Iniisip ko, saan tayo maghahanap ng lugar? Na una titibagin natin yung mga bahay, tapos magtatayo tayo ng ganito. Pero dapat may parking, wala. Yung pala, 50 years ago, naka-ready na ang Westminster High School. Parang yung sycamore tree. Bago pa ipanganak si Zacchaeus, alam niyo ang sycamore tree, ang edad niyan 300 years. So bago pa ipanganak si Zacchaeus, yung maliit na tax collector para makita si Jesus, pinanganak na yung puno. Tinanim na yung puno. Para paglaki ng puno, dadating yung time, maghahanap ng aakitan si Zacchaeus, nandun na yung sycamore tree. Ako naniniwala, alam nyo, naka-ready na yung pera para sa 5,000 seating capacity. Kaya lang, teka, wag mo na kayo pumalakpak. Kaya lang, yan tayo, excited eh. Kaya lang, the Lord wants to respond. The Lord wants our response. Teka, para si Peter, marami ng isda akong niready, pero sunod ka muna, sakay ka ng bangka, hagis mo yung lambat sa kabilang side. Pero naka-ready na yung fish, kinuman ko na, hit! Lahat ng isda, punta rito. Pati si Finding Nemo, matatagpuan yan, dito tayo lahat. Pinasunod na lahat ng isda, parang gagawin na lang ni Peter. Let's see. I need you to respond. Pag tumugon ka sa pinagagawa ko, sumunod ka, cast your net on the right side, sinunod mo, ayun na. So it means, our part is Matthew 6:33. Seek first His kingdom and His righteousness. Si Lord naman, He will added everything unto you. Deal yan. And it's a good deal. It's a good deal. Na ano, I really want, you are already blessed. Sabihin nyo nga po, I am blessed. But when you give forgiveness, when you give time, when you give money, when you give your effort, then yung measure ng blessing ko, idadagdagan ko pa. Pansin nyo, hindi nilagay dyan, shall be given. Kasi blessed ka na eh. Shall be added. Ibig sabihin, kung ano yung meron ka, dadagdagan pa ng Diyos. Kung sa palagay nyo, blessed na kayo ngayon, you ain't seen nothing yet. Marami pang blessing na paparating si Lord. Amen! Minsan iniisip namin, para ba kontento na kami, Lord? Sa dami ng services natin, tuwing linggo, punong-puno na palagi tayo. Alam nyo, sinasabi sa akin ni Lord, every time we respond, hindi pa natin nakikita yung ganitong kalaking church sa Manila, sa Tondo. Why? Because ang iniintay lang ni Lord, mayroong tutugon. May maglalabas ng paa sa bangka, patitigasin niya yung tubig para malakaran. Magtataas ng tungkod, hahatiin niya yung dagat. Sisigaw yung mga tao, pakukulapsin niya yung pader. May maglalagay ng pipick up ng bato, pero magpapabagsak kay Goliath. May magpapatong ng kamay, magpapagaling siya sa may sakit. We will do the natural, God will do the supernatural. Gawin lang natin yung kaya natin. Pero kailangan, prescriptive yan. Ibig sabihin, God has given many commands to His people. Marami siyang instructions, marami siyang directions, pero He also allow His people to make a choice. Sabihin nyo nga po, choice. One more time, pati nasa likod, choice. Oh, your choice will be your decision. Yung decision nyo will be your destiny.
Yung pong choice nyo, magiging desisyon, ang end up po niyan, kapalaran. Walang isang araw nagising na lang kayo na yun yung destiny nyo. Pinili po natin yan araw-araw. Pinili natin yan araw-araw. Sa pag-alam ng God's will, how to discern God's will, here's number 2. Don't let your emotions and selfish desires cloud your mind. Hindi ka pwedeng emosyonal. Narinig niyo na ba yung salitang nagdilim ang isip ko? Alam niyo kung bakit nagdilim ang isip niya? Totoo yun. Hindi talaga nagdilim na naging maitim yung isip. Pero alam niyo ba't naging clouded? Kasi yung brain nagpo-produce ng chemical na talagang nagiging magulo kasi nga may raging. Adrenaline, galit, halo-halong mga every kinds of chemical imbalances. Kaya isip naka-clouded, hindi makapag-isip ng tama. Totoo yung naka-clouded kasi nga emotional eh. Pag emotional ka, kung ano-ano masasabi mo. When your emotions are high, your wisdom is very low. Kaya pag emotional ka, tama yun eh. Huwag na lang munang magsalita. Mamaya na after 2 hours, pero huwag naman after 2 years. Mga after 2 hours lang, after 3 hours, okay na. Pag nag-subside na emotions mo, then speak out. O sige, pwede na tayo mag-usap. Tsaka kayo mag-usap, magkakaintindihan kayo. Mag-usap kayo ng parehas kayong bangag. Mag-usap kayo ng parehas kayong laseng. O kaya yung parehas lang kayong sumisigaw. Yung pag-isa sisigaw, sisigaw ka din. Naku, lagot. Hindi kayo magkakaayos. Subside. Para malaman mo, teka, ano ba yung will ni Lord sa pinag-uusapan natin, sa pinagtatalunan natin? Don't make a decision to please other people. Please, pwede bang huwag kayo mag-decide para lang kampihan ng iba? Huwag kayo mag-decide para lang matuwa ang iba kahit mali na. Don't do that. Si Saul, Haring Saul, alam niyo ba't nawala yung anointing sa kanya? He was rejected by God kasi he always wants to please the people. Palagi niyang gustong ma-please yung mga tao kaysa ma-please si Lord sa ginagawa niya. Ay, what happened? Nawala anointing sa kanya. Here's the truth. Following God's will not always make everyone happy. Alam niyo sa pagsunod ng tama, hindi lahat sasaya. Minsan nga, alam niyo, tama na yung ginagawa mo, marami pang naaasar sa'yo. Kung kailan nga mismo tama yung ginawa mo, doon pa sila nainis eh. Kaya minsan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, minsan, sa totoo lang, hindi sumasaya yung iba. Eh ano naman kung di sila sumaya? Hindi naman natin mapapasaya lahat ng tao. Basta gawin mo lang sa alam mong tama't kalooban ng Panginoon. Amen? Why? You will sometimes disappoint others in pursuing para i-obey yung God's will. May madi-disappoint. May mga tao talaga na dahil nagtitino ka na, nag-aayos ka na, madi-disappoint pa rin sila. Why? Eh kasi nga, will nila yung nasusunod, hindi naman God's will. Alam niyo ba, yung iba nga pagsisimba, magsisimba na lang mag-aayos na lang magtatalo pa. Mapagtatalunan niya pa yan. Kumbaga, para bang hahanapan mo para ng kung ano man mali kahit tama na yung gagawin. Why? Minsan pag gawin mo na yung tama, may masisili pa rin yung iba eh. Kaya nakapakinig ako sa mga kabataan ng mga napagalitan ng nanay. Simba ka ng simba, wala naman nangyayari sa'yo. O, sumagot tuloy yung bata, hindi na magsisimba. O, di nag-addict na lang siya. Kasi lahat na lang inaano mo eh. Pag di nagsisimba, walang nakapapakinig, nagagalit ka. Ngayon medyo nagtitino na ano mo ba, sinilip lalo, ito pa, anak ka pa naman ng pastor, yung mga ganun. Masaklap, Pastor Helby ka pa naman. Masaklap sa mga kabataan, sino ba yung pastor nyo? Yan ba natututunan nyo sa pastor nyo? Yung pastor nyo, may tattoo pero gwapo. Lahat na lang nadadamay. Kahit tamang ginagawa, may makikita pa ring mali. O sabi mo sa katabi mo, huwag kang umasang sasaya lahat. Sa totoo lang, 10 tamang ginawa mo, sumablay ka sa isa, matatandaan yung isa mo kaysa 10. Para tayong mga isda po sa aquarium, ang napapansin sa atin, parang lahat ng tao nakatingin sa'yo. Kaya ang hirap minsan. Here's number 3, and let me close in this. Sa pag-alam ng God's will, alam niyo kung ano? Number 3, please always look at the big picture. Kailangan yung makita yung kabuuan. Yung kabuuan. Walang pinagkaiba.
May isang bata, alam niyo, may isang bata na nag-ipon para makabili siya ng tuta. Papi, sa Quiapo. Pagpunta ng bata doon sa Quiapo, sabi niya, Manong, gusto ko po ito, itong tuta na ito. Sabi ng Manong, magkano yung pera mo, anak? Kinuha ng bata yung mga pera niya sa bulsa. Nung maipon niya, puro coins. Binigay niya rin sa kay Manong, siguro mga halagang 25 pesos. Sabi ng Manong, kulang to anak, kulang tong 25 pesos mo para mabili mo yung tuta. Ay, ganun po. Kaya lang, naawa si Manong, nakyutan. O sige, ganito na lang. Ano ba gagawin mo sa papi? Hindi, maglalaro lang po kami. O sige, laro mo pero balik mo pagkatapos mong maglaro. Akin na yung 25. Scammer din. Akin na yung 25. Para may pangkape rin nga naman yung sayang. Eto nga sabi ng Manong, ano dyan gusto mo? Ayun po, yung black and white na papi. Sabi ni Manong, ay wag, yung brown, o kaya yung white, wag tong black and white. Hindi, yan po gusto ko. Wag yan. Siguro nakukonsensya siya. Kasi nga yung black and white, nakaupo lang. Matamlay. Samantalang tong brown, yung white, galaw ng galaw, wiggle ng wiggle, parang gusto talaga makipaglaro. Ito na lang. Sabi ng bata, yun pong gusto ko yung black and white. Kasi kanina pa pala niya tinititigan yon. Okay, sige. Eto yung dahilan, ba't ayaw ko sa ilabas yan? Kinuha yung black and white ng papi. Pinakita sa kanya, yan. Nung lumakad yung papi, ika-ika. Okay, ayaw ko sa yan kasi nga may pilay. Sabi ng bata, kaya yan po ang gusto ko. Inangat ng bata yung pantalon niya, prosthetic yung paa niya. Sabi niya, makakasabay kami, parehas kaming pilay. Pag hindi mo naiintindihan yung buong picture, magiging judgmental ka. Alam niyo iba sa inyo, judge agad kung bakit itong pinili ng iba, hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya kasi kung ba't yun ang pinili niya. Minsan di natin alam ba't natin nagawa yung mga desisyon ng ibang tao, tapos di natin matanggap eh. Kasi nga di natin nakikita yung kalooban ng iba. Tumatakbo sa isip niya, reason behind it, kakayanan niya, resources niya, yun talaga trip niya eh. Minsan di natin maintindihan eh. Nagtuturo po ako sa Guardia eh. Kami ni Daryl, may tinatawag kami CDP. Habang nagtuturo ako one time, may isang guard, lagi yun eh. Every once a month pupunta ako sa Batangas, magtuturo ako sa mga Guardia, nandun siya, yung Guardia, nakasimangot yung muka. Tapos, ito mas, tuturo ako, ganda-ganda ng turo ko, tumatawa, masaya lahat, yung iba. Siya nasa sulok, nasa likod, ganito ng ganito. Tapos ito masaklap, pumipilitik pa. Hindi ko nga, nagtuturo ka, siya pumipilitik. Mapapalampas ko pa nung una eh. Nung pangalawang month, once a month lang naman yun, 1 oras. Yung turo ko sa mga guards, ito 1 oras, ganito naman, ito na. Pangatlong Sabado, di na ako makatiis. Binunutan ko na ng balisong, hindi. Di na ako makatiis. Kinausap ko na. Sabi ko sa kanya, Eugenio apelido. Marami naman Eugenio, marami naman yan, kaya hindi nyo ako, naka-live po ba tayo? You know? So ito ngayon, sabi ko sa kanya, Eugenio, okay lang ba may tanong ako sa'yo? Kasi bro, nadi-disrespect ako, ang pakiramdam ko eh. Una, requirements ito ng office. Tsaka hindi naman kabulastogan yung tinuturo ni pastor. Nag-iiyakan nga iba sa sobrang bless, oh. So kasi na-offend ako kasi nga pilitik siya ng pilitik, uwing-uwi na, para bang habang nagsasalita ko, parang gusto na kaganon na. Parang kayo ngayon, iba sa inyo, gusto nyo sa haba ng preaching ni Pastor Herbie, gusto nyo na umuwi eh. Na-offend din ako sa inyo eh. Bunutan ko kaya kayo ng balisong. Ito na, yung nando na, kinausap ko masinsinan. Bakit ba parang gustong-gusto mo nang umuwi? Ganun ka nang ganun sa oras, brad eh. I have the authority, by the way. Under ko lahat ng mga manager sa office. So, pwede ko siyang sendan ng memo, i-suspend. Pero hindi ko ginawa, of course. Biglang ito sinabi, alam mo, Pastor Herbie, natutuwa naman po ako sa mga turo. Kaya lang mo, pag Sabado kasi, kailangan ko na talagang umuwi. Bakit? Kasi pastor, ayan na, umiyak. Kasi pastor, alam mo, pag uwi ko, hahanapin ko pa yung 2 anak ko sa lalaki sa computeran, tsaka sa basketballan. Palagi ho yun eh.
Kasi pag uwi ko, yung asawa ko, na-diagnose po ng stage 3 cancer. Pag gantong oras, alam niya, part ko na para hanapin yung mga anak. Pag umuwi po ako, yung asawa ko, namimilipit po sa sakit. Kaya habang nag-i-speak kayo, kada minuto, kada segundo, gusto ko nang humakauwi, lumipad na eh. Kasi naaawa ako dun sa asawa ko, na may cancer, na namimilipit sa sakit, kaya kailangan ko na humakauwi, kaya sorry kung na-disrespect ko, no, sorry. Sana sinabi mo, every Saturday you are exempted. Huwag ka nang pumunta, take care of your wife. Sorry bro, hindi ko kasi alam. Ang dali kasi nating mag-judge minsan, di ba? Ang dali nating husgahan yung mga tao na akala natin sama ng ugali. Yung pala may pinagdadaanan lang sa bahay. May cancer yung nanay, merong ganito yung asawa, yung anak. Natanggal sa trabaho. Pagod na sa mga anak sa pag-aalaga. Pagod lang talaga kaya minsan nakakasigaw. Pagod lang talaga ako minsan kung ba't nasabi niya hindi niya dapat sabihin. Siguro maraming iniisip lang. Kaya bumigay, kaya nag-snap, kaya nasabi, nagawa yung ganito. Pero ginajudge ka agad natin para i-close yung picture na wala na. You have to see the big picture. Baka kaya masungit yan, pagod lang. O baka kaya hindi natin alam may nangyari sa office, o kaya sa school. O kaya meron natin hindi alam natin, meron din pala siyang dinadamdam, may bukol na pala yan, din lang natin sinasabi sa'yo. Nagpa-check up pala siya, nalaman palang may ganitong ganyan, di lang sinasabi sa'yo. If we really want to know what God is doing, kailangan tignan natin yung buong picture. Teka, I need to pause for a while. Lord, will you please show me, where is He coming from? Ba't ganun yung ugali niya? Ba't malikot yung kamay niya? Ba't ang hilig niyang magnakaw? Ba't mura siya ng mura? Ba't sigaw siya ng sigaw? May pinagdaanan ho yan. But if we will learn para sabihin sa sarili na, Lord, gusto ko malaman yung will mo. Hindi yung will ko, hindi yung will niya. Yung will mo, paano ko i-deal ang taong ito? Paano ko siya kakausapin? Para hindi kami sumabog parehas. Then things will be fine. You know what will be the outcome? Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Gusto ko huwag tayong palaging pumapalpak. Pero kahit gustuhin ko, papalpak pa rin tayo. Tama po ba? Gusto kong huwag kayong magkamali. Pero kahit gustuhin ko, magkakamali pa rin tayo. Ito yung maganda sa pag-ibig ng Diyos. Kung nagkakamali man tayo, i-reveal yung will niya sa buhay natin. Palagi niyang i-open sa'yo, anak, ito yung kalooban ko dyan. Ito yung gusto kong matutunan mo dyan. Ito yung gusto kong hindi mo na-gets ng mga past years. Yung mga taong dumaan sa buhay mo na hindi mo natutunan ito, kaya dumadaan ka uli dyan, because I want you to learn it. I want you to go through it, but this time with humility. But this time with friends. This time pagdaan mo sa mga failures na yan, you have a church. You have the Word of God, you have the support system, the family. Na dati wala, kaya hindi mo kinaya. But this time, you have me, you have people, you have experience, you have learning, you have wisdom, you have the strength. You have friends this time. Kaya kakayanin natin. Hilingin lang natin palagi na, Lord, tell me what's your will. Para magawa ko yung dapat kong gawin at huwag kong magawa yung hindi ko dapat gawin. Everybody stand up. Hallelujah. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, What Lord. a friend you have been. So good. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. Whoa. Yes. You have been, Jesus, you have been so good to me. Oh, 'cause for every morning, For every open door, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. for every For every mountain,
time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, For your salvation. for your salvation. You paid the price I couldn't pay, and I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Sabay-sabay tayo. You have been, come on, so good to me. God, I can't believe How you love me, what a friend you have been. so good. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend, Lord. What a friend you Tayong lahat, lakasan natin. So good. God, I can't believe. Jesus, One more time. You have been so good. so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Panginoon, maraming salamat po. Sa mga panahon, Lord, na sinunod namin yung sarili naming gusto, sarili naming kalooban, na hindi ka namin kinonsulta, hindi ka namin tinanong. Nagpadalos-dalos kami ng mga desisyon. Mga kalooban minsan na nagbigay ng sakit, hinanakit sa ibang tao. Because we pursued our own will, our own plans, without asking, Lord, gusto mo ba to? Will mo ba to sa buhay ko? Here we are today, Lord. Lahat kami ngayon, asking, this time, Lord, we want to know your will. We want to know, Lord, kung ano yung gusto mo sa buhay namin. Sa negosyo, sa relasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa mga anak. We want to see the big picture, Lord, of your plans and purpose. Gusto po namin, Panginoon, makita kung gaano kalaki, kalalim, Lord, yung pag-ibig mo. Para yung mga bagay na hindi namin kayang gawin. Yung mga bagay na hindi namin maisipan ng solusyon. Dahil hindi kalooban namin ang nasunod, kalooban mo aayos pagdating sa dulo. We just want to set aside all our personal agenda, all our personal motives. Di baling nasasaktan na lang kami ng isang beses, kesa naman masaktan kami palagi araw-araw. That's why today, Lord, we just want to go back to you, Lord. Gusto namin bumalik sa iyo, sa iyong kalooban, sa iyong nais, sa buhay namin. Sorry, Lord, kung minsan nadala kami ng emosyon. Sorry, Lord, kung minsan, Ama, mas nauna pa yung nararamdaman namin kaysa nararamdaman mo. Today, Lord, we're going back into your goodness, into your mercy and grace. Today, Lord, lumalapit kami sa iyo at nagnanais na ang magawa namin ay ang pinagagawa mo. Kung pinagagawa mo sa amin ang mag-release ng forgiveness, we are doing it now. Kung pinagagawa mo kami, Panginoon, na muling magbalik at magsuko ng buhay sa iyo, we are doing it now, Lord. Kung pinagagawa mo sa amin, Panginoon, na may ibigay, then we are going to give it. Kung ang pinagagawa mo sa amin to humble ourselves, then we are here wanting to do what you want us to do. Not what we want to do, Lord. Yung nais mo, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat po. Put your hand in your chest.
Panginoon, salamat po. Nagpapakumbaba kami at nagpapasalamat taos puso. Nag-uumapaw, Lord, that you always have a grace for all of us. Lagi kang may biyaya, may pagmamahal na hindi lubos namin maisip paano mo kaming natatanggap, paano mo kaming napapatawad, paano mo kaming naiintindihan palagi na kami nga mismo sumusuko na sa sarili namin. Sinusukuan na rin namin yung ibang tao. Pero kahit kailanman, Lord, hindi mo kami sinukuan, Panginoon. Hindi mo kami tinalikuran. And for that, Lord, we want to worship you. We want to thank you. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po. Taas natin yung kamay natin. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, What Lord. a friend you have been. So good to me. God, I can't believe. God, I can't believe how you One more love time. me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Jesus, what a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Pwede po bang tayo lang gustong marinig ng Panginoon yung mga tinig nyo ng walang instrumento? Kayo lang from the bottom of your hearts. You have been. So good. Ang hirap paniwalaan, Lord. Have been. Lord, thank you po sa pagmamahal, sa pagtanggap, sa pagpapatawad, sa pagbuhat at sa panibagong simula ng buhay namin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pinagpalay sumigaw ng malakas na! New Life Tondo.